Ayan, welcome po muli sa aking channel. So ngayon po ay may ayusin ako ditong electric fan. So ang una kong ginagawa ay sinasaksak ko muna para matry. Ayan, nakasaksak siya. So walang power, kaya ang sunod kong gagawin ay bubuksan ko itong likod. Ayan, binuksan ko na nga po, at ang gagawin ko ay i-check ko itong plug niya. Tingnan natin sa tester kung papalo. Pag binuksan natin ang switch, so wala talagang palo. So ang next kong i-check ay itong linya ng capacitor. So yan, tap natin dito sa linya ng capacitor ng papunta sa motor. Ayan, pumalo siya. So ibig sabihin niya na okay ang motor natin. May isa lang problema, ang kanyang thermal fuse. Siguro, hindi pa tayo sure. So yan, bubuksan ko na dito itong likodan. Tatanggalin ko lang itong pakatornilyo ng kanyang connecting rod. So ito, tanggalin na natin itong pagkakatornilyo ng cover ng motor. So 4 na tornilyo po yan. Tapos tanggalin muna natin itong switch, saka itong gearbox. Ayan, pwede na natin baklasin itong motor niya. So nandito po yung kanyang thermal fuse. So nakatago pa, kaya kailangan natin buksan at putulin muna ng cutter yung pagkakatali. So sa ganito po ay dapat ingatan na hindi tamaan yung windings, kasi napakaselan po ng windings niyan at napakaninipis ng winding. Bubunutin lamang po itong insulation niya para makuha natin yung linya ng fuse. So yung kulay white po na yan, ayan yung linya ng thermal fuse. So tanggalin lang muna natin itong mga insulation niya. So mamaya po iti-tester natin yan para makita natin kung talagang damage na. So ito yung kanyang fuse, ayun, naiipit. So hindi natin yan kayang tanggalin, kaya ang gagawin natin dito ay puputulin na lang natin yung linya at papalitan na lang natin ng bago kung sakaling sira na talaga yung kanyang fuse. So yan, tester muna natin. So ayan, wala talaga. At yan po talaga yung kanya sira, kailangan natin magpalit ng fuse. So nangyayari pong nasisira ang fuse niyan pag overuse ang electric fan. Walang pahinga, kaya nag-iinit at napuputol yung fuse niya. So yan, putulin lang natin tong connection ng lumang fuse para mapalitan na natin ng bago. So isa din pong reason yan ay kaya umiinit kaagad ang electric fan ay posibleng mahina na yung capacitor. So ito pala po yung fuse na kakabit natin. Same lang po yan ng dati niya nakakabit, kaya lang kulay itim itong ikakabit natin. So sa pagkakabit ko po ng fuse ay hindi ko na hinihinang or sinusulda. Ayan, pinupulupot ko lang po. Ganyan po yung gawaing tamad. At pagkakabit nga natin ng fuse ay ibabalik na natin yung mga insulation. So dahan-dahan lang dito kasi baka maputol natin yung windings. So ngayon ay tatalian natin ulit. So ang gamit kong tali dito ay cable tie. At sa pagtatali naman po ng ganito ay dapat siguraduhin walang mapuputol na linya doon sa dadaanan ng tali. So para pag hinigpitan mo ay wala talagang mapuputol. Okay, tibay na po yan. So paputulin na lang itong mga labis. So try natin, testerin natin itong plug. Dapat ay papalo na yung tester natin. Tinap natin dito sa plug. So yun,
Ay, wala pa pala. So, yan. I-on natin yung switch. Okay. Success na po. So, goods na po yan. Kaya, ibabalik na natin. So, bago po ang lahat, ay lalagyan muna natin dito ng langis. Dahil binuksan na rin naman natin. So, lagyan na natin ng langis para makondisyon muli. Ayun, smooth na po. So, dito ay kumalat yung grasa dahil sa pagkakatanggal natin. Syempre dito kung paano tinanggal ay ganun din ikakabit yung cover. Lalangisan muna natin konti itong kanyang shafting para sure ball na madulas at tatagal yung ating na-repair na electric fan. So pukpukin natin para lumapat ng maayos bago natin tornilyohan. Okay, tornilyo na. So bago natin ibalik yung gearbox ay pukpukin muna natin ng konti itong kanyang shafting para ma-align yung pagkakabit natin ng cover. So yan, ito yung gearbox. Tutornilyo na natin dito. Okay, dalawang tornilyo muna kasi yung isang natitira ay para sa dyan natin ikakabit yung capacitor. So ito, magpapalit din tayo ng bagong capacitor dahil mahina na itong luma niyang capacitor. Naging dahilan din yan ng pag-overheat niya dahil mahina na nga yung capacitor ay mas mabilis uminit yung electric fan. So yan, napalitan na natin ng bago. Try natin. Yun. So condition na po ulit yung electric fan. So mamaya po ay kukunin na ito ng ating customer. So sa pag-repair po ng electric fan ay nagbibigay po kami ng 2 buwan na warranty. So kung magka-problema po yan, kung ano po yung pinalitan namin, ayun lamang po ang sagot ng aming warranty sa loob ng 2 buwan. Okay, kabit na natin yung cover. Okay, try na natin. Ayun. So hanggang dito na lang po ang aking munting vlogging. So salamat po sa panonood nyo. Please subscribe po sa aking YouTube channel para po sa mga susunod pang mga video. Salamat po.
Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood.